Nagdesisyon ng umalis ang comedian at theater actor na si Pepe Herrera bilang isa sa celebrity contestants ng Your Face Sounds Familiar ng ABS-CBN matapos amining muli siyang dumaraan sa maselan at matagal ng laban kontra depresyon at anxiety attacks. Sa isang tapat na pahayag, na ibinahagi sa opisyal na Facebook page ng programa, sinabi ni Pepe na dekada na siyang hindi maayos ang pakiramdam, at nitong mga nakaraang araw lamang niya tunay na naunawaan ang lalim ng kanyang pinagdaraanan matapos ang isang session niya sa psychotherapist. Dito raw niya napagtanto na hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang pakikipagbuno sa depression at anxiety, kondisyon na unang lumitaw noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Ibinahagi rin ng aktor na nakasurvive siya sa loob ng maraming taon dahil nakabuo siya ng iba't ibang escape mechanisms, tulad ng pagiging masiyahin at pagpapatawa ng mga tao. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang ang patuloy na pagtakbo mula sa sariling emosyon ay may masamang epekto na sa kanyang katawan. Kwento pa ni Pepe, madalas siyang atakihin ng matinding panik tuwing gabi, dahilan para hindi siya makatulog. Dahil naman sa paulit-ulit na puyat at tensyon, nakararanas na rin siya ng paninikip ng dibdib, na nagdulot ng higit pang pag-aalala at pakiramdam ng pananakit sa bandang dibdib. Sa kabila ng biglaan at mabigat na desisyon, nagpaabot si Pepe ng taos-pusong pasasalamat at paghingi ng tawad sa mga TV host, mentors, at kapwa contestants ng programa. Aniya, hindi niya intensyong makaabala, ngunit kailangan niyang unahin ang kanyang mental health, at pati na ang physical health na apektado na rin. Noong 3 ng Nobyembre, nauna nang inamin ni Pepe ang kanyang pinagdaraanan sa kanyang mental health. Hello everyone. Recently, I have been taking a break from posting anything, except for collaboration posts, and scrolling to enjoy the nourishing effects of social media detox. I am posting my current life story now because it might help someone who is experiencing the same thing. I have been feeling anxious regularly since 2023. Recently, the attacks happen at night preventing me from sleeping. Lack of sleep is making the anxiety attacks harder to manage. One of my therapists said I'm also experiencing a type of PTSD. Apparently, it's connected to the amount of abuse I have experienced and witnessed since my early years, paalala pa ni Pepe sa publiko. For those who are also struggling, I hope you get the help you need and the healing that you deserve. I hope you rediscover the courage to work on that for yourself and your family. Please don't forget that you're never alone.